Puwede po ba nating batiin ang ating katabi, kung may katabi kayo, ng magandang gabi sa iyo. Amen? So sa gabi pong ito ay tuloy-tuloy na po tayo sa topic natin for tonight. Ang title po ng mensahe ng Diyos sa gabing ito is Overcoming the Offense Trap. Ano po? So, Overcoming the Offense Trap. So ano pong ibig sabihin ng offense? What is the meaning of offense? Offense is something that causes displeasure, humiliation, anger, resentment, insult, to cause a person or group to feel hurt, angry, or upset by something said or do. Offense come from the Greek word skandalon, which means stumbling block or trap or bait. So, ang title po natin is Overcoming the Offense Trap. Alam niyo po ba na yung offense na ating nararanasan in every day of our life, yan po ay mga stumbling block, no? Or trap or bait ni Satan para tayo ay bigyan ng pain sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ano? Kasi po yung offense, sabi niya, it is something that cause displeasure, nagkakos ng humiliation, yung pagkapahiya, ano? Nagkakos ng anger, resentment, ano pa, insulto. Kuminsan na insulto po tayo, ano? Na nagiging dahilan para ang isang tao or group of people na masaktan. Ang goal po ng offense ay para saktan tayo. Yun lang ang goal nito, ano? Para tayo ay magalit o ma-upset sa anumang narinig nating sinabi sa atin o ginawa sa atin. Ang sabi niya dito, offense causes us men and women to become hard, brittle in our hearts. We don't hear God clearly when we are offended. So, ang cause po ng offense sa mga babae at sa mga lalaki, take note, wala pong pinipili ang offense. Ang offense, ito yung mga ginagawa sa atin na nasasaktan tayo. Ano? Maybe yung asawa mo, maybe yung magulang mo, yung anak mo, yung kasama mo sa church, ano? Yung kasama mo sa cell group, yung kasama mo sa ministry, kung anong ministry mayroon ka. Maybe you are part of the music team, creative, ushering, ano, lahat ng ministry sa church, and there are times you are being offended doon sa mga kasama mo. Or maybe yung mga kasama natin sa school, mga kaklase, ano, maybe yung teacher mo, nagkukos ng offense sa iyo, lalo na pag napapahiya ka sa loob ng klase. Or maybe yung ating mga kasama sa work, sa business. Ano po? So, wala pong pinipili ang offense. It can happen to a person whether you are a male or female. So, nagiging brittle po, marupok yung ating mga puso. Nagiging bato, ano? And then, hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos kapag tayo ay may mga offenses. Sabi po dyan, offenses will come and go. When they come, how do we handle and overcome them? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Wala pong sino man ang hindi makakaranas ng mga offenses. Hello, narinig niyo po ba ako? Whether you are a young people, whether you are a young adult, whether you are a professional, whether you are married, you are single, I would like to announce to all of us that we are not exempted from offenses. Kaya po, we have to learn how to deal with these offenses kasi ito yung bait ni Satan. At pag nakuha ka ni Satan sa mga ganitong klaseng mga offenses, nagiging problema pong malaki ito sa atin at nagdudulot ng pagkasira ng mga relationship.
At alam niyo po ba, kumisan, pag hindi natin inandel ang mga offenses na ito, hinayaan natin, halimbawa, na-offend ka ngayon, and then walang closure, walang forgiveness, hindi pinag-usapan, hindi mo nakausap yung taong gumawa ng ganun sa'yo, and then another offense, at wala pong healing, walang closure na tinatawag, darating ang isang araw na para kang bulkan na sasabog. Isang salita lang, pipitik yun sa heart mo, and then you're going to explode. Para kang bulkan na mayon, or bulkang pinatubo na sa pagkatagal-tagal nang hindi sumasabog, bigla kang sasabog. Bakit? Kasi napuno ka na. And this is something, a reality to us because we are humans. And we are not perfect. Sabihin mo sa katabi mo, walang perpektong tao. So, wala pong perfecto sa atin. We are on the process of perfection. Kaya po nagkakaroon ng offenses. Kasi yung mga expectation natin, say the word expectation. Yung mga expectation mo sa magulang mo, dapat si nanay ganito, dapat yung nanay ko hindi siya bungangera, dapat yung tatay ko mabait, pinabayaan kami. Dapat yung asawa ko, good boy siya. Dapat ang asawa ko, pinagluluto ako. Dapat ang asawa ko, pinaglalaba ako, etc. So those are expectation. Marami tayong ine-expect sa kapwa natin, especially inside the home, between husband and wife, na kapag yan ay hindi po naibigay sa atin, hindi mo nakuha yung ine-expect mong ibibigay sa'yo, then there comes frustration. At pag may frustration na po, nagkakaroon na ng mga words na lumalabas sa ating mga bibig na pwedeng makasakit sa damdamin ng bawat isa. Kaya po napakahalaga that we must know how to handle and overcome them. So, how to overcome offenses? Paano po natin i-overcome yung mga offenses na ito o yung mga pananakit ng damdamin sa atin? Number 1, you will have to be honest and admit if you are offended or you are the offender. Kailangan po maging honest tayo. Maging tapat tayo sa Lord. Kailangan wag mong itatago yan kasi ang nagiging problema po pag offended ka, gusto mong suluhin ito. Kaya nagkakaroon ka ng depression, nagkakaroon ka ng anxiety, takot kasi you are trying to deal with it alone. Sinosolo mo yung sama ng loob, sinosolo mo yung mga problema mo, yung mga pains mo. Ayaw mong sabihan ito maybe sa mga taong pwede mong pagkatiwalaan, sa iyong magulang, sa iyong cell leader, sa inyong pastor. Ayaw mong i-open up ito. And then, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ka ng breakdown, nagkakaroon ka ng suicidal attempts and everything kasi sinosolo mo yung sakit ng damdamin na naranasan mo. So, ewan ko po kung ilan dito yung mga nasaktan na. Meron na po ba dito na nagkaroon na ng offenses? Pwede pong itaas ang kamay, maging honest tayo. Thank you so much. The Lord has seen that hands. And you know what? Kailangan po nating i-deal yung mga offenses na yan. Kasi hindi po galing yan kay Lord. Can I hear an amen? It is the bait of the enemy. Tandaan natin, ang mga offenses, hindi po galing yan kay Lord. They are the bait of Satan. Ibig sabihin, para kang isda. Bibingwitin ka niya sa pamagitan ng mga offenses. At kung kakagat ka, sigurado pong tatamaan ka ng pain na dulot ng mga oppression, ng mga offenses, mga words na sinabi sa inyo. Ang sabi sa Luke 17, basahin po natin ang Luke 17 verses 1 to 4. Then said he unto the disciples, it is impossible but that offenses will come, but who unto him through whom they come? It were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, that
than that he should offend one of these little ones. So sabi ni Lord dito, it is impossible but that offenses will come. Hindi daw po posible na talagang hindi tayo makaranas ng mga offenses. You will be offended. Pero sabi niya, mas nakakatakot yung mga nag-o-offend. Yung mga offender. Yung mga gumagawa ng mga offenses. Kaya sabi niya, it were better for him that a millstone were hung about his neck and he cast into the sea than that he should offend one of those little ones. Kaya po, yung mga offender, ayaw na ayaw po ni Lord yung kanilang mga ginagawang pag-offend sa kanyang mga anak. And then sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 14, basahin nga po natin. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you are insulted, kung naiinsulto ka dahil sa iyong pagiging Kristiyano, dahil sa iyong pagdideclare that you are a born-again Christian, nagsishare ka ng gospel, and you are being insulted, sabi niya dito, you are blessed. Bakit po? Kasi you are suffering for the glory of God. Kaya po, we have to admit, we have to analyze, sa oras na ito, anuin mo yung puso mamaya when we pray, Lord, offended ba ako? Am I offended? Or ikaw yung nag-o-offend? Ikaw yung nananakit? Alam niyo po, there was a time in my life na meron po akong isang tinulungan sa school, Isa siyang parent sa school natin sa May Shikaina. Tinulungan ko po siya na may mga discounts sa tuition fee, sa mga libro and everything. So I tried to help this family. Family po kasi sila, may mga anak siya. And then, dumating siya sa point in her life na meron siyang hindi gusto sa akin. Sabi ko, ano bang ginawa ko sa'yo? Kasi po alam nyo, na gano'n siya. Talagang pinuntahan niya ako sa office. Kulang na lang awayin ako. Dahil meron siyang mga hindi gusto na talagang ini-implement namin sa school when it comes to school rules and regulation. At ang sabi po niya sa akin, alam mo, sabi niya, hindi ka dapat tawaging asawa ng pastor, sabi po niya sa akin. And then, napaka-religyoso mong tao, sabi niya, you have a religious spirit, sabi po niya sa akin, ganon. Alam niyo po, nasyak ako para akong hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko sa heart ko, Kasi it was my first time na makarinig ng mga ganong mga pananalita sa isang taong tinulungan mo, It is very painful. Hindi ko alam kung makakapag-relay kayo sa akin na meron kayong mga tinulungan, and then pagkatapos mo silang tinulungan, in the end, ikaw pa yung masama sa kanila. And it was a very painful. Sabi ko, Lord, parang ang tagal nito, parang nagiging hadlang ito sa aking relationship sa iyo. So, nag-pray po ako and sabi ko, Panginoon, parang may diferensya. Kasi po, pagka may problema ako, sasabihin ko kay Pastor, ayusin ko muna yung sarili ko bago tayo mag-usap. Gumaganon po ako. Kasi alam ko, pag may problema ako, kayo po, alam niyo pag may problema kayo sa sarili niyo? So, ang sasabihin ko, ayusin ko muna yung sarili ko. So, sinabi ko po sa Panginoon, Lord, parang hindi ko kaya itong mga sinasabi ng taong ito. Sabi ko, Lord, pinag-pray ko na siya, pinatawad ko na siya, pero pag alam mo yan, pag naririnig mo yung pangalan niya, nanggigigil ka, yung parang kumukulo yung dugo mo. And then I begin to realize, grabe, hindi ko pa pala pinatawad talaga ang taong ito. Kasi sa tuwing naalala ko yung pangalan niya, sumisiksik sa isip ko yung mga pinanalita niya, yung mga pinakita niya sa akin na hindi maganda. Wala po siya talagang respeto. Hindi na niya ako nirespeto man bilang isang school principal ng school, bilang isang pastora. Wala po siyang respeto, talagang disrespectful po yung taong yon. And then I said, Lord, kahit hindi siya humingi ng tawad,
I choose to forgive her right now. At alam po niyo, nung sinabi ko yon, talagang inadmit ko, Lord, may problema ako eh. Kasi parang hindi ko pa rin siya napapatawad kahit na ilang taon na ito. And when I surrender it to the Lord, that was the time na talagang parang na-deliver po ako sa mga offenses na yon. Ano? Kasi kung hindi po natin i-admit, para tayong may mga maskara na parang okay ka lang, pero lalabas ka sa lugar na yan, pag uwi mo sa bahay, umiiyak ka na naman kasi may mga taong nanakit, hindi lang nanakit, nanloko, gumawa ng masama sa'yo. Meron tayong mga kapatid dito na ninakawan, niloko sa business, may mga boyfriend, girlfriend na nagpahayag na ng marriage proposal, tapos biglang-bigla, ang sabi nung lalaki, I'm sorry, hindi na matutuloy yung kasal. Wow, sakit. And then mayroong mga mag-asawa na nagsasalitaan ng mga negative words at hindi natin alam na sinisira na pala natin ang ating relationship with one another, especially inside the home. Kaya po, if we want to overcome offenses, kailangan po mag-pray po tayo. Mamaya pag nag-pray tayo, isabihin nyo sa Holy Spirit na pwede po bang i-reveal nyo sa akin? Baka meron pa akong mga taong hindi ko napapatawad. Akala ko lang pinatawad ko na, pero hanggang ngayon ay offended pa rin ako. And then number 2, choose to love and forgive the offender. Nawala yung drawing ko, kasi may drawing po ako dyan eh. Yung drawing kong nakagapos, Okay, ayan. So, nakita niyo po yung kamay, nakagapos po ang kamay niyan kasi when you are offended, parang hindi ka nga nakakulong sa mga bilibid prison, pero deep in your heart, nakakulong po kayo sa galit, sa muhi, nakakulong ka sa hatred. Parang ang sarili mo, hindi mo na siya, hindi mo mailabas yung kakayanan mo. Wala kang maibigay na pag-ibig sa mga taong nanakit sa iyo kasi nga ikaw mismo, nakakulong ka doon sa nararamdaman mo. Kaya po, if we have to overcome offenses, we need to choose. The word choose means it's an action. Nasa iyo kung gusto mong patawarin yung mga taong nanakit sa iyo at nasa iyo rin kung gusto mong manatili doon sa pain na mayroon ka ngayon. Kayo po, anong gusto nyo? Yung nasasaktan kayo o yung malaya kayo? Sagot. Malaya, di ba? Mas masarap yung malaya kaysa yung parang nakakulong ka. Paggising mo sa umaga, galit na galit ka, parang ang mundo, ang lahat ng nakikita mo sa paligid mo ay parang napakapangit kasi punong-puno ka ng hatred sa iyong puso. And you will come to the point that you want to revenge. Gusto mong magiganti sa taong nanakit sa iyo, That's why, sabi niya, we have to choose to love and forgive the offender. Sa next slide po, anong nakasaad dyan? Sabi sa Mark 11 verse 25, pakibasa po natin. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. So, habang kayo ay nakatayo, nagpipray po kayo, Hindi po tayo pakikinggan ng Diyos sa anumang panalangin natin kung meron tayong bitbit ng sama ng loob. Hello, did you hear me po? Hindi po tayo pakikinggan sa anumang sigaw natin sa ating prayer kung meron kang nakatanim na sama ng loob. Hindi ko alam kung kanino yan. Baka sa magulang mo, baka sa anak mo, o baka sa asawa mo, o sa ating kasama sa church,
Now remember, yung offenses, sabi ko kanina, it happens everywhere, in every aspect of our life. Kaya po kailangan marunong tayong mag-overcome ng mga offenses. Sabi niya, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. So kung tayo ay pinatawad ng Diyos, ang command po ng Panginoon ay matuto rin tayong magpatawad. Ang sabi doon sa picture na nilagay ko dyan, nandyan po ba yung forgiveness? Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. Forgiveness is the best form of love. So it takes a strong person. Sino pong mga matatapang at malalakas na tao dito magsabi ng amen? Ay mahina. Sino pong malalakas at matatapang na tao dito magsabi ng amen? If you are a strong person, yung pagsasabi ng sorry ha, kasi nagkasala ako sa iyo. Sorry ha, kasi nasaktan kita. Hindi po mahirap gawin yon kasi kasama natin si Lord. Amen. Pagka hindi mo kayang gawin yan, ibig sabihin, punong-puno ka ng pride. Punong-puno ka ng pagtingin ng mataas sa iyong sarili kasi hindi ka makapag-sorry. Buti pa nga yung mga bata, marunong mag-sorry. Ang bilis nilang mag-sorry. Tayo pong mga adults, kumisan, dahil sa ating pride, hindi natin masabi yung sorry. And then sabi niya, and even a stronger person to forgive. So strong person po yung nagsasorry, pero mas stronger yung mga taong marunong magpatawad. Po? Sabi niya dito, the statement forgiveness is the best form of love. It means that the act of forgiving someone, even when they have wronged you, is the most profound expression of love, demonstrating a capacity to let go of resentment and allowing for healing and growth in a relationship. So yung pong statement na forgiveness is the best form of love, ibig pong sabihin, yung ating pagpapatawad sa mga taong nanakit sa atin, ito daw po ay demonstration ng ating pag-ibig. Na i-let go yung mga resentment o yung mga nadama mong pain. And then inaalaw natin na magkaroon ng healing and growth in a relationship. Now remember, unless we start forgiving the people na nanakit po sa atin, hindi po magkakaroon ng healing of relationship. Kasi yan po ang nagiging hadlang kung bakit nagkukos ng conflict inside the family. Next slide, sabi niya dito, I am choosing to let go of the offense. I'm letting it go right now in Jesus' name. To be offended is a choice we make. If the person asked or did not ask for forgiveness, still choose to forgive and forget the offense. So, sabi niya, kung hindi man daw po sila humingi ng patawad, it is a choice to forgive and forget the offense. Alam po niyo yung sinasabi ko kanina na nag-cause ng offense sa akin, hindi naman po siya humingi ng sorry, even until now. Hindi man niya ako pinuntahan sa office, humingi siya ng sorry. Wala pong gano'n na nangyari. Pero ayaw ko nang manatiling nakakulong doon sa pain na yun eh. So, I choose to forgive. Kahit hindi siya humingi ng patawad, Lord, gusto kong lumaya. Kaya po yung ginawa ko na pinili ko siyang patawarin kahit hindi po siya nag-ask ng forgiveness. Ako po yung lumaya doon. Amen. Kasi pinili ko po yun, no? So yung taong yun na nanakit sa akin, siya na ang may doon, siya na ang haharap doon sa anumang consequence na pwede niyang harapin doon sa mga ginawa niya sa akin. Pero ako, I choose to forgive. And sabi ko, Lord, patawarin mo na lang ang taong yon kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Di po ba yun ang sinabi rin ni Jesus nung nandun siya sa cross? Inahamak siya ng mga tao habang nandun siya sa cross.
Anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And there are many people in our lives na kung minsan, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sinasaktan nila tayo, hindi naman nila intention. Although merong iba na talagang intentional silang nananakit. Pero the question is, it is not whether it is intentional or unintentional. The question is, anong naging epekto nito sa iyo? Kaya po kailangan ang ating personal na nararamdaman, doon tayo mag-focus, doon tayo lumaya. Kaya sabi po dito, sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times? Lord, ilang beses ko patatawarin ng aking kapatid, babae o lalaki na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Ano pong sagot ni Jesus? Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. So, hindi siya 7 times, but it is 70 times 7. Ilan po yun? That's equivalent to 490 times. Sino na po ang na-offende sa isang tao lang ng 490 times? Siguro wala pa naman, And you know what? The secret is, hindi po siya abot ng ganon. Kung sa tuwing may mga offenses, lalo na sa mag-asawa or any members of the family, every time there is an offense, nagiging honest tayo sa nararamdaman natin. Pag yan ay sinabi na, nag-usap ng maayos, nagkaroon na ng forgiveness, nagkaroon ng sorry, alam po nyo, 0 agad ang balance ng mga offenses na yan. Amen? Kasi agad-agad nilalagyan ng solusyon. Agad-agad nilalagyan ng forgiveness. Pero kung nagtatanim ka ng sama ng loob, ay magko-confile po yan. Kagaya ng sinabi ko isang araw, sasabog ka na lang. Kaya sabi ni Lord, you have to forgive not 7 times, but 70 times 7 times. And then Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Alam po nyo, kung ito ay ating ipapractice sa loob ng pamilya, sa loob ng church, hindi po makakapanaig ang paninira ng kaaway. Amen? Kasi kung minsan, hindi naman po tayo dapat ang nag-aaway-away. Kaya lang kung minsan hindi tayo marunong mag-handle ng ating mga emotion. Nagpapadala tayo sa init ng ulo, sa anger, yung defense mo na, tama ako. And then hindi natin kino-consider yung nararamdaman ng ibang tao. Kaya kung minsan yung ginagawa po natin na pag-handle sa mga offense, kung minsan binablock mo yung tao, Alam mo yun? Sa messenger, maya-maya makita mo, message mo, hindi mo na ma-message kasi binlock ka na. So, yung mga ganon na attitude, instead na ayusin yung problema, pinuputol natin, kahit na gusto na ng taong makipagbati or makipag-ayos, binlock mo na So, definitely, hindi na po makakausap yon. Although may mga tao na talagang kailangan nating i-block, lalo na kung talagang destructive na yung mga sinasabi sa atin. Case-to-case basis po yun. There are also people na nagli-leave the group po sila. Especially sa group chat. Example, meron kang ministry, nasa music team ka. Tapos meron kang hindi gusto. Nasaktan ako kay kuya kanina, kinorek ako. Nasaktan ako kasi ang ganda-ganda ng mga pinaghandaan ko yung awit, tapos sasabihin na sintonado ako, yung mga ganon, yung mga correction. Sino pong na-open sa mga correction dito? Umamin na kayo, magsabi kayong amen. Mahina, ibig sabihin hindi po kayo na-open.
Pero if you are true to yourself, pag may correction, masakit yun. Amen. Correction ng nanay. Nako, lalo na kung yung nanay mo, yung tipong walang hinto sa bla 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 bla, yung ganon. Mas masakit po kasi yung mga words kaysa yung pinalo ka. Mas masakit yung mga salitang naririnig mong negatibo. Ano? Wala nang nakita sa'yo kundi yung mga pangit sa'yo. Kaya kailangan magbago tayo para mayroon namang makitang maganda sa atin. Amen? But when we're talking about offenses, make sure na wag mong isasarado yung pintuan mo. Kung sakasakaling i-allow ni Lord na magkausap kayo ng taong yan, give time para po maayos yung anumang nararamdaman natin. Ano? And then number 3, don't focus at the offense. Focus on the lesson from that offense and move on. Don't focus at the offense. So kung ikaw ay kinokorek ka ng magulang mo at nasaktan ka, kinokorek ka ng teacher mo, ng cell leader mo, ng pastor mo, ano? O yung in authority sa'yo, ano po, at na-offend ka. So, syempre, lahat naman tayo may puso. Sino pong may mga puso dito magsabi ng amen? O, ibig sabihin, lahat tayo, taong nasasaktan, di ba? Pindutin mo nga yung katabi mo kung laman yan. Is it a flesh? Amen. Hindi naman yan soul na walang katawan, di po ba? We are a living soul. Ibig sabihin, nasasaktan din tayo. Sabihin mo sa katabi mo, nasasaktan din naman ako eh. Amen? So, nasasaktan din po tayo. Pero kailangan lang natin na huwag tayong mag-focus doon sa offense. So, kung na-offend ka, dahil tinuruan ka, o merong situation, merong conflict na nangyari sa inyong mag-asawa, ano, sa inyong mag-ina o mag-ama, or within your cell leader and your disciples, ano po, or sa leader, sa team, kung saan ka mang naroon na ministry, nagkaroon ng conflict, and then nagkaroon ng offense. Ang sabi dito, don't focus at the offense. Huwag kang magpo-focus doon sa offense. You need to learn the lesson. Pag-pray mo, Lord, bakit tinalaw mong masaktan ako? Palagay po ba ninyo, hindi alam ni Lord na nasasaktan tayo? Sino pong naniniwala, alam ni Lord pag nasasaktan ka, magsabi ng amen. Alam po ba nyo, for every tears na lumalabas sa ating mga mata, nakikita po ni Lord yan. Nakikita niya yung nilalaman ng ating mga puso. Kaya lang gusto ni Lord, anak, huwag kang magpo-focus doon sa offense. Mag-focus ka kung anong matututunan mo sa offense na ito. And you need to move on. Nag-break kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, move on. Amen. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakasundo, let there be forgiveness, and then you have to start all over again. Kasi lahat naman po tayo mga sugatan dito. Amen? We are all wounded soldiers of God. Walang hindi wounded po dito. We are all wounded. Kaya lang ang tanong, mag-give up ka pa? Mag-give up ka ba sa iyong relasyon sa Panginoon? Sa iyong relasyon sa pamilya? Dapat ipaglaban po natin yan. Amen? Ang sabi niya sa next slide, Proverbs 19 verse 11, ano pong sabi dyan? A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. And then sabi niya doon sa isang picture, wala yata yung picture. Nandiyan ba yun? If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. So kung magpo-focus po daw tayo doon sa pain, magko-continue po tayo na mag-suffer, pero kung mag-focus tayo doon sa lesson, we will continue to grow. Ano pong gusto ninyo? Mag-suffer kayo o lumago kayo? Sagot po kayo. Of course, we want to grow. So yung learning ang kailangan natin. Ano po? And also,
may mga pagkakataon na merong mga offense na para sa iyo ay napakalaki, doon sa ibang tao ay parang wala naman pong kwenta. Ano? May isang araw po, merong kumausap sa akin. At ang sabi niya, Pastora, meron po akong hindi gusto sa taong ito. Sabi niya, sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam, hindi niya ako pinapansin, sabi po niya. At parang may galit po yung taong yon, sabi niya ganon. And then sabi ko, gusto mo kausapin na natin mamaya? Sabi ko, ay wag muna po, wag muna, sabi niya. Sabi ko, kung hindi pa ngayon, kailan mo pa siya kakausapin? Paano kung nag-rapture mamaya? Sabi ko po sa kanya. Tinakot ko siya Paano kung mag-rapture mamaya? May bitbit ka sama ng loob, kako. Nandyan na yung tao At mamamagitan ako sa inyo. So ang ginawa ko po, pinagtagmo ko sila, nagkausap sila, at nasa middle ako, nakikinig. Yung palang taong kinagagalitan niya, yung taong nag-harbor siya ng resentment, asip sabi pa po niya, hate mo ba ako? Sabi po niya doon sa kinakausap niya. Nabigla po yung taong sinasabihan niya ng ganon. Sabi niya, wala naman akong nararamdaman na ganyan para sa'yo, sabi niya. Wala akong iniisip na negative laban sa'yo, sabi niya. So, alam po niyo, nag-sorry pa rin. Sabi niya, I'm sorry Brad kung nasaktan kita, pero it is not intentional. Wala akong damdami na daramang ganon, kagaya ng sa'yo. So, itong offended, hindi po siya natutulog, naisip niya yung mga negative na nilalagay ng kaaway. Ito namang sinasabihan na nag-offend sa kanya, ang sarap ng tulog. Bakit? Kasi wala naman siyang alam Yun ang nakakatakot, no? Ikaw, offended ka, yung palang taong iniisip mong naka-offend sa'yo, hindi niya alam yun. That's why there must be reconciliation, there must be forgiveness. Kaya po kailangan tignan natin yung lesson learned, ano? Next time, pag may mga offenses, i-guard mo yung heart mo, hindi ka tanggap ng tanggap. Pag may sinabi sa'yo, i-analyze mo, totoo ba yung sinasabi ng taong ito? Hindi naman totoo, hindi ako magpapapekto. Amen. So, hindi lahat ng mga sinasabi sa inyo, learn to resist yung mga words na yan because they're not coming from the Lord. So, you need to focus on the lesson. Ano po? Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verses 1 to 3, basahin po natin. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Anong sabi po dyan? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in life. Kung minsan kasi, yung natin, pag nag-focus na tayo doon sa offense, talagang para tayong mga machine gun, Pag nagsalita, talagang gano'n, no? Binabaril natin yung tao sa mga words natin And then, pag nasabi mo na yon, ire-regret mo, bakit ko nasabi yon? Bakit ko siya nasampal? Kung minsan may ganyan, Bakit ko siya nakurot? Bakit ko nasaktan ang taong yon? In the end, mako-convict ka and you're going to have that remorse kung bakit nagawa mo yon sa taong yon. Kasi nga po, inaalaw natin yung emosyon ang mag-control sa atin. So, church, we need to learn kung ano po yung lesson na tinuturo ng Panginoon kapag may mga offenses tayo. Can I hear an amen, church? And then number 4, give your battles to the Lord. Ibigay mo yung mga battles mo sa Panginoong Hesukristo. Now remember, sa mga battles po natin, hindi po yung magulang natin ang kaaway natin, hindi yung anak, hindi rin yung asawa mo, hindi rin yung mga taong nanakit sa iyo. These are people na biktima rin po sila, no? They are also victims of the enemy.
Inaanaw nila ang demonyo na gamitin sila para saktan ka. Nag-open sila ng door para ikaw ay masaktan sa mga words, sa mga action, and they're not being aware of that. Lalo na kung hindi po yan mga Kristiyano, talagang wala pong pakialam ang mga yan. Sasabihin at sasabihin lahat ng mga pagmumura sa iyo. No? Sasabihin at sasabihin lahat ng mga negatibo sa iyo kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. Kaya everything goes. Kaya po you need to give your battle to the Lord Jesus Christ. Kasi po, yung mga battles natin, kapag tayo ang nakapagdigma dyan, talagang talo tayo. Ano po? Kaya sabi sa Romans chapter 12, verse 17 to 19, ang sabi niya dyan, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. I will repay. Sabi ng Panginoon, it is mine to avenge. Ano po, sa ibang translation, sabi niya, vengeance is mine, said the Lord. Kaya alam niyo po, sa mga battles natin, sa mga offenses natin, hindi mo kailangan magiganti. Hindi mo kailangan saktan rin ang taong nanakit sa iyo. Ano po? We need to learn how to pray for them, to forgive them. Kasi si Lord po, hindi siya natutulog. At kung anak ka ng Diyos, ipagtatanggol ka niya. Amen. Ipagtatanggol ka niya sa anumang ginagawa ng mga taong nananakit sa iyo. Kaya po sabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Kung ano man yung nararamdaman mo, at si Lord na po ang bahala mag-ayos sa anumang nararamdaman natin. Amen? Sabi niya dito, pray for the person who has hurt you. Sometimes people don't know what they are doing. If possible, talk with the person. If you are the one who had offended, ask for forgiveness. So kung posible po na makausap natin yung mga taong yon, no? Kung kailangan nyo ng taong tutulong sa inyo, dahil hindi nyo kayang kausapan ng mag-isa yan, patulong po kayo. Ano po? Kaya sabi niya, kung ikaw naman yung nanakit, if you are the one who had offended, you need to learn to ask for forgiveness. And then next slide, sabi niya, remember your battle belongs to the Lord. Declare, I am more than conqueror through Christ. Sigit ka pa sa mananagumpay, kapatid. And then last verse, sabi niya, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So sabi niya, take note of this. Everyone should be quick to listen. So dagdagan po daw natin yung ating pakikinig. Dapat mas matindi yung pakikinig natin. And then sabi niya, slow to speak. Bago ka magsalita, you must learn to speak it out on a slow manner. And then, slow to become angry. Dapat mas marami yung panahon na nakikinig ka, mahinaw sa pagsasalita, and then slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So, kailangan po panagpag-aralan natin ito, na matuto tayo ng mga batas natin, ibigay natin sa Panginoon. And then, train ourselves na mas marami yung panahon na nakikinig tayo kaysa yung buga tayo ng buga ng mga words. Yung pong mga bata, if you're going to observe them, ina-observe ko po yung apo namin, si Cody, at the age of 3 and a half, may mga panahon na sumisigaw po siya, Yung cause ng pagsigaw niya, pinag-aralan ko rin po sa mga psychologists. Yung po palang mga batang ganon, pagka meron silang frustration, pag hindi nila nakuha yung gusto nila, ang konsepto nila, sisigaw yan. Tapos na po yung kilay niya, parang galit.
And then, kung tayong mga parents, hindi natin alam i-handle yung mga anger ng mga bata, usually yung mga parents sisigawan yan. Tumigil ka dyan, huminto ka. Yung mga ganun po, no? So sisigaw ka rin. Pero yung tamang technique po pala, kagaya ng sinabi ng Biblia, that you need to be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Kasi po, process nila yon. Pagdadaanan lang nila yon, ano? So yung panahon na yon na hindi pa nila kayang i-express yung kanilang emosyon, hindi pa nila kayang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. So the only thing that they know, yung parang ilalabas nila yung anger nila. So ano pong gagawin mo bilang isang magulang or bilang isang guardian? Yakapin daw po ninyo siya. Ano? And learn to talk on their level. Huwag mong sasabayan yung pagsigaw-sigaw ng mga bata. You have to embrace them, and then hayaan mo siyang ilabas niya yung iyak niya. And then afterwards, kausapin mo siya ng malumanay. Ano bang nangyari? Bakit ka sumisigaw? Kasi lalagpasan po nila yan. Isang process po yan. So we need to learn how to teach our children also how to handle their emotion. Hindi yung pag galit yung bata, galit ka rin. Hindi po kayo magkakasundo. Remember, yung bata, isip bata po yan. Can I hear an amen? Iko-compare mo yan sa edad mong 80, 80 years old, 30 years old. Yung kausap mo is only 3.5 years old. Paano mo siyang papatulan? Kaya po kailangan bumaba tayo sa level nila. We need to understand. It is the same with other people. There are times ikaw napakataas na ng tolerance mo when it comes to offenses. Yung iba, para silang makahiya, ang bilis nilang magalit, ang bilis nilang ma-offend. May words ka lang na nasabi, agad-agad nagre-react po sila. Kayo po, hindi po kayo ganon. You are easily offended. Alam niyo po yung makahiya, yung pagka tinats mo lang ganyan, tumutupi po siya. Yung pagka yung tayo, compare mo sa makahiya, yung konting salita lang. Hindi niya ini-screen yung mga words. Tanggap ka lang ng tanggap hanggang sa makita mo yung sarili mo, you are already offended. My brothers and sisters, I will close with a challenge sa bawat isa. Kumusta po kayo as a person? Kumusta yung nararamdaman ninyo sa kasalukuyan? Are you an offended person? Or are you the offender sa mga taong nasaktan mo? Maybe hindi mo sinasadya. Subalit, nakasakit ka pa rin. Ano? Maybe hindi mo naman intentional na saktan ang asawa mo eh. Pero hindi po tayo nagiging maingat sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Lalo na po kaming mga babae, masyado kaming emotional, madali kaming masaktan sa mga salitang naririnig namin. No po? So we have to be careful with the words that we are speaking. Even yung mga lalaki, may mga emotional din po yan. Ano? May mga emotional din sa mga kalalakihan. The question is, what are you going to do with that offenses? Anong gagawin mo sa nararamdaman mo sa kasalukuyan? So pwede po bang lahat tayo ngayon ay yumuko? And we're going to pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, kapatid, I want you to focus on the Lord right now. Nandito po ang Panginoon. It is not an accident that the Lord has brought you here. Gusto ni Lord magkaroon ka ng healing. I don't know kung sino yung mga tao na nakit sa'yo. It may be your wife, it may be your husband, maybe yung nanay mo, yung tatay mo, or maybe yung mga anak ninyo, or maybe yung mismong kasamahan mo sa church. Hindi ko po alam kung sino yung mga tao na nakit sa inyo o nasaktan kayo. But right now, the Lord wants you to be set free. Mawala yung mga tanika lang nilagay ng kaaway sa iyo. Mawala yung mga sama ng loob na nandyan sa puso mo. Kapatid, gusto kang pagpalain ni Lord, but if you are harboring any pain, any kind of negative emotion in your heart,
Hindi ka madaluyan ng pagpapala ni Lord kasi hanggang ngayon, meron ka pa rin sama ng loob. And right now, habang pong lahat ay nakayuko, I want you to talk to God right now. Pwede bang maging honest po tayo? Total, si Lord naman ang kausap mo, hindi naman ako. I want you to talk to your Father in heaven right now. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka para ma-release ka. Pero sabihin mo sa Panginoon kung anong mga nararamdaman mong sakit ng damdamin ngayon. And I want you to pray coming from your heart. And if you are here for the first time, kung nandito ka sa kauna-unahang pagkakataon at hindi mo pa talagang natatanggap ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, kapatid, isa lang ang kaparaanan para lumaya ka. Kinakailangan tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Haba po ang lahat ay nakayuko. Sino man ang nandito na hindi mo pa talagang tinatanggap ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, pwede bang sumunod ka sa panalangin ito? Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo ako'y lumalapit sa at inyo inaamin at inaamin na ako na ako ay isang ay makasalanan. isang makasalanan. Humihingi po ako Humihingi po ng ako kapatawaran ng kapatawaran sa lahat sa lahat ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso Binubuksan ko ang at aking tinatanggap kita puso at tinatanggap sa kita aking puso sa aking puso bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Isinusuko ko po sa inyo Sinusuko ko ang po sa aking inyo buong ang buhay aking buong at buhay. kayo At ang kayo maghari ang sa maghari akin. sa akin. Salamat po Salamat sa po kaligtasan sa kaligtasan na pinagkalob mo sa na akin pinagkaloob mo sa akin. pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nandito at punong-puno ka ng sama ng loob, punong-puno ka ng hinanakit sa iyong puso, pwede bang sumunod ka sa panalangin ito? Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, nakikita mo nakikita mo ang nilalaman ang nilalaman ng aking puso. ng aking puso. Nakikita mo Nakikita mo kung ano kung ano yung nadarama ko ang nadarama sa ko kasalukuyan. sa kasalukuyan. Yung sakit Yung sakit na nadama ko na nadama ko sa mga taong sa mga tao gumawa sa akin gumawa sa ang akin hindi maganda. na hindi maganda. Sa oras na ito, O Sa oras Diyos, na ito, O Diyos, pinipili ko po pinipili ko na po patawarin na patawarin ang mga taong ito ang mga taong sa ito pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Pinipili ko silang Pinipili ko sila patawarin patawarin dahil ito ang kalooban mo. dahil ito ang kalooban At sa oras na at sa ito, oras na ito, palayain mo ko, palayain Diyos, mo ako sa Diyos, lahat sa lahat ng mga sama ng loob, ng mga sama sa lahat ng sa offenses lahat ng offenses na aking nararanasan na aking nararanasan sa kasalukuyan. sa kasalukuyan. O Diyos, O Diyos, pinagkakatiwala ko po pinagkakatiwala ang ko po aking emosyon, ang aking ang emosyon, aking buong ang pagkatao. aking buong Tulungan mo ako tulungan mo na ako manatiling na manatili nagpapatawad nagpapatawad sa mga taong sa mga tao gumawa ng hindi tama gumawa sa ng akin. hindi tama At sa sa oras na ito, sa oras na ito, humihingi rin po ako humihingi rin ng po ako patawad ng patawad sa mga taong sa mga tao nasaktan ko nasaktan o nagawan ko o nagawa ng hindi maganda. ng hindi maganda. Hugasan mo ako sa iyong dugo, O Hugasan mo Diyos. ako sa iyong dugo, At pinagkakatiwala ko po sa iyo pinagkakatiwala ko ang po sa anumang iyo, problemang nararamdaman mga ko problemang nararamdaman sa ko kasalukuyan, O sa Diyos. kasalukuyan, Sa O Diyos, pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako po, ating maglilin na ating love offering. He is one of the primary 12 of the Gen 122 network. 144 ni Pastor Lawrence. Wala na yung iba kundi si Herald Binonueva. Thank you. Alright, dinig ba? Good afternoon, church. So, hindi ko na po tatanong kung sino yung mga na-blessed dito. Because the very moment that you have stepped into this place, you are already blessed. You are favored. You are loved. And you are saved. Amen? Sige, declare natin sa sarili natin. I am blessed. I am favored. I am loved. And I am saved. Amen. So, pwede po ba tayong tumayo habang binabasa natin yung verse natin? It's in Psalms 96:8. NIV, sabi niya dito, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Amen. King James Version, give to the Lord the glory due His name. Bring an offering
and come into His courts. So yung pagbibigay po natin, it's also a form of worship. Amen. So, marami tayong rason para ibigay kay Lord, yung para kay Lord talaga. Amen. Alam naman natin na hindi man talaga nagagamit to ni Lord, but tayo po makikinabang dyan. Amen. So we are blessed, right? We are favored, we are loved, and we are safe. And we all have the reasons to give back to the Lord. Amen po ba? Amen. So, taas po natin ang ating mga kaloob. And let's declare that the prosperity will come upon your life. Breakthrough will come upon your life. Sabi nga sa kanta kanina, chains are being broken. So, kung sa 2024, nakaranas tayo ng kahirapan, this 2025, that chain is being broken. Amen. Amen. Lord, we thank you for your goodness, God. We believe that we are blessed, we are favored, we are loved, and we are safe, Lord. And Lord, we have more than 10,000 reasons to give glory to you, God, to give back to you, Jesus. Panginoon, naniniwala po kami na hindi pa kayo tapos sa aming mga buhay. God, what we are praying for, what's inside our hearts, Lord, you know the desires of each and every heart in this place. And we know, God, that you are listening to our prayers. Before we even open our mouth, Lord, narinig niyo na kami, Panginoon. And God, we just humble ourselves before you, God. Lord, masaya kami nang magbibigay ng aming mga ikapo, ng aming mga offerings sa inyo. Because we know, God, that you deserve it all, God. Lord, wala po kaming ititira, Panginoon, sa inyo lamang to lahat, God. And Lord, we open our arms to you, God, because we know, God, that you're going to open the floodgates of heaven and we're going to receive our portion, God. Lord, we thank you and we bless your name in Jesus' name. Amen. Happy giving po. Sige po, let's continue praising God in this place. Amen and amen.